lalo na kahit sila ay nakakagawa ng mga pakutura. Naalala niyo po ba yung tula ni Florante at Laura? Sa taguring bulso at libong pagmamahal, ang sinasama ng bata ay tunukal. Ang iba'y sa kapabayaan na dapat magturo. Dapat minsan po, dadalawang isip tayo. Tinatamad tayo na turuan ng ating mga anak dahil ayaw natin na masaktan sila o sarili yung kanilang damdamin. Subalit sinabi ko sa aklat ng Hebreo, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa. Hindi nag-ibis. Tama po ba yun, mga kabataan? Sumasama yung loob natin di pag itinutuwid tayo. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin na kapayapaang bunga ng pagkakaroon. Diba? Yun po yung kaligayahan na minsan ay mahirap paliwanag. Yung maranasan mo ang kapayapaang bunga ng matwid na pamumuhay. Sa Hebreo 3:13, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw. Sinasabi ko ito ng talata, araw-araw tayo magpaalalahanan. Habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino man madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Hindi ko kaya yung tinutukoy dito ng matigas na puso, yung pusong bato. Hindi ko may tinatawag ngayon yung mga kabataan, pusong bato. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Yung pusong masama at walang pananampalataya, tunay po nakapaglalayo sa atin sa relasyon sa Diyos. Natalayo tayo sa piling ng Panginoon kapag mananatili tayo sa katigasan ng ating mga ulo. Sa katigasan ng ating mga puso. Kaya ang solusyon po rito, ang gamot dito, yung paalalahanan natin ng bawat isa. Mga kapatid, tulad ng tagubili ng Apostol Pablo, ang sabi po sa Colosas 3:16, ang mga salita ni Kristo ay itanim nating mabuti sa ating isip. Magpaalalahanan tayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Naalala ko po kahapon yung luksang parangal ng ating kapatid na Rosie. Inilarawan ko kung ano yung, kung gaano siya ng buhay, kung gaano hirap yung kanyang pinagdaanan ng dahil sa karamdaman na pinagdaanan niya. Subalit, sa pamamagitan po ng mga awit na binanggit, ang page nga po, page 121, tatlong ano po yun, tatlong mga awit, 178, at meron pa po isang awit din na talagang doon makikita na kung gaano hirap yung pinagdaanan niya, gano'n nagtiwala yung ating kapatid sa Panginoon. Yun din po yung inaasahan sa bawat mananampalataya. Masumpungan sa atin yung lubusang pagtitiwala sa Panginoon. Yung paglakad ng naayon sa kanyang kalooban. Sabi nga sa ating panata, magdanas man tayo ng kapigatian, ng pag-uusig, ng gutom, kahubaran, panganib o tabak. Hindi dapat ito maging dahilan para mahiwalay tayo sa Panginoon. Kundi sa panahon na nagdaranas tayo ng mga pagsubok, lalo tayo masusumbong ng tutulibay sa ating mga pananampalataya. Lalo tayong masusumbong matatag, hindi matitinan. At kanina nga po, nire-review ko itong aking bahagi, naalala ko rin po, isa rin po ang awitin na page 29 na masasabi po na makatutulong sa atin o magpapaalala sa atin
na sinasabi ko sa lyrics ng page 29, kailangan sa atin yung masiglang pagsunod. Yun po yung hinahanap sa atin, masiglang pagsunod. Siyang hinahanap ni Jesus sa mga halaga. Dahil po yung kasiglahan ng pagsunod sa kabila ng mga pinagdaraanan natin pagsubok. Naglalarawan po yun kung gaano tayo katibay, kung gaano tayo katatag sa pananampalataya, kung gaano natin nais na makalakad na ayon sa kanyang pagiging panluwa. Sapagkat kung sa panahon na nagdaraan tayo sa mga paramdaman, sa mga suliranin, at nakikita na nandulungo tayo, palatandaan din po yun na napakaliit ng ating pananampalataya. Subalit sa dakong ito, tulad nga po ng susunod natin tatalakayin patungkol naman doon sa pagtutulungan. At maging sa ibang iglesia, nakikita ko po kung gaano kumikilos ang Panginoon at inaakay bawat isa sa atin upang sa pamamagitan ng mga mensahe, sa pamamagitan ng mga paksa na pinag-aaralan natin, unti-unti nakita sa atin yung bunga ng ating mga pananampalataya. Sa pangalawang Tesalonica 3:13-15, ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sa kabila ng mga pagsubok na, kailangan masumpong tayo, hindi napapagod, patuloy na magagawa tayo ng mabuti. At kung ang sino man ay hindi tumatalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariing siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Totoo sa ating buhay, maraming mga temptation, maraming mga pagsubok na pagdaanan tayo. Sabi nga po, bago tayo bautismuhan, di ba paaralan tayo? Kung nakalimitang narinig natin, kung nais mo sumunod sa Panginoon, kumanda ka sa mga pagsubok. Kaya kailangan lagi tayo handa. Huwag natin sasabihin yung katulad ng nakasaad sa panahon natin na yung ating pinagdaraanan ay hindi pang karaniwan, kundi yung ating pinagdaanan. Pinagdaanan na rin po ng ibang mga mananampalataya. At maging nung minsan po na naatasan isa natin kapatid na magripaso, hindi ko ba binahagi na yung pinagdaanan ni Apostol Pablo. Kung iahalin tulad doon sa pinagdadaanan ng mga mananampalataya, napakalayo. Hamak di magaang na di hamak yung pinagdaraanan natin kumpara doon sa pinagdaanan ni Apostol Pablo. Kumpara sa pinagdaanan ni Job, napakabigat ng pagsubok na pinagdaanan nila. Subalit na nangtili sila na tapat na naglingkod sa Diyos. Sa Colosas 1:28, iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ng lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ito po yung layunin ng pangangaral ng mga apostol. At maging sa ating buhay sa kasalukuyan, yung naririnig po natin na mga tumatayo sa dakong harapan, hindi lamang po yung aming sarili ang nais natin na maging kalugod. Tayo lang po. At malimit ko pong binabanggit sa kawan, mas malaki po ang pananagutan ng mga naghahayag kaysa nakikinig. Dahil kami po ang laging may tanang ng salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, inihilan tulad sa tapat na magkabila ay talim. Mas malapit po sa amin yung talim kaysa sa inyo. Kaya nga kailangan magpaalalahanan tayo. Wala naman kung sabi nga sa kasabihan natin, wala namang perfecto. We can never be perfect. Subalit, ano yung katungkulan?
We can do our best. Magagawa natin yung best natin. At magagawa natin higit yung best natin kung paalalahanan natin yung isa't isa. Sa pangalawang Timoteo 1, talata 6, unang bahagi, dahil dito, ipinaalala ko sa inyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin na tinanggap mo sa Diyos. Tayong lahat may tungkulin. Tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat bahagi ng isang katawan. Hindi natin maaaring sabihin, hindi ko kailangan ng paa, hindi ko kailangan ng kamay. May pananagutan tayo sa isa't isa. Tungkol naman po sa pagtutulungan, ito nga po yung pinapanggit ko kanina na ating paksang pag-aaralan, ay mauwi sa dalawa. Ang pagtutulungan ay bahagi ng pakikipag-isa natin sa awat na ating kinabibilangan. Na ang kahalagahan po ng sama-samang pagtutulungan, hindi lamang napapagaan, kundi napapadali o napapabilis ang anumang gawain. Ito man ay may kahirapang gawin. Sabi nga po, 2 heads or more heads are better than 1. Ayon po sa Santiago 1:27, sinasabi rito ng pangungusap na ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundo ito. Ano po yung tinutukoy dito na dapat masumbungan? Yung tunay na pagiging relihiyoso at dalisay sa harapan ng Diyos, yung pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga ulila, at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at yun daw pong pag-iingat din sa ating sarili. Meron din bahagi sa banal na kasulatan na binabanggit na sinasabing, ingatan mo ang sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan. Ayon po sa aklat ng Tobit sa Kapitulo 12, talatang 8 hanggang 9, mas mainam ang manalangin may katapatan at makatwirang pagtulong sa mahihirap. Ang kaunting kabutihan ay higit na mainam kaysa kayamanang ginagamit sa masama. Mas mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Subalit maraming tao sa kasalukuyan, mas hinahanap nila yung mag-impok ng ginto kaysa magkawang gawa sa maraming tao. Dito natin makikita na sa bawat mananampalataya, ang marapat natin higit na pinahalagahan yung mag-impok ng pagkakawang gawa kaysa pag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito, ito na po anong nangyayari. Kung ano yung dinudulot ng nag-iipon, maraming pagkakawang gawa at nag-iipon ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya. Ang binabanggit po rito na gawain ay yung pagkakawang gawa. At isang halimbawa nga po ng taong matulungin na nakasaad sa Biblia ay itong babaeng mahilig sa pagkakawang gawa na ang kanyang pangalan po nagsisimula sa letter T. Kilala niyo po? Ay, hindi po pala letter T, letter D. Opo. Tama po si kapatid na Malu. Si Tabitha po sa salitang Griego, Dorcas yung tawag sa kanya. Kung ngayon po natin kung anong nangyari sa kanya, sa Gawa 9, talatang 36 hanggang 42. Sa upan naman ay may isang alagad na babae ng pangalan ay Tabitha. Sa wikang Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Imagine po natin,
yung panahon ni Tabita o itong si Dorcas, ginugo niya sa pagkakawang gawa at sa mga kabutihan. Nang araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ipinuro ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa ang Lida, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng dalawang lalaki upang siya pakiusapang pumunta agad doon sa kinaroroonan ni Tabita. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kagad dumapit sa kanya ang mga biyuda, yung lahat ng mga biyuda, nagsilapit sa kay Pedro. Umiiyak sila at pinapakita ang damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, umarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Tinawagan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga biyuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay. Na ang pangyayari kung ito ay nabalitaan ng mga taga-Jope, kaya nagdulot ito ng maraming taong sumampalataya sa Panginoon. Na sa ating kapanahunan, matratabi ng malaking humala kung makita natin yung ganito. At nun nga pong magbalik tanong ako doon sa talata na binabanggit tungkol doon sa mga biyuda na nagsabi na itong aming mga balabal, itong aming mga damit ay mula kay Tabita. Naalala ko yung may magkakatira na nagpupusang loob na nagkakaloob. Diba? Patunay ito na yung pagkakaloob ay malaki ang naitutulong sa bawat mananampalataya. Kaya nga ang paalala ni Tobit na nakasaad sa kanyang sulat sa Tobit Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 9, huwag mong tatalikdan ng may hirap, magkawang gawa ka at di ka tatalikdan ng Diyos. Ang pagkakawang gawa ay iangkop mo sa iyong katayuan sa buhay. Kung mayaman kayo, magbigay ka sa gana. Ngunit mahirap naman, magbigay ka rin. Huwag kang magpapabaya. Alalahanin mo sa paggawa mo nito'y nag-iimpo ka ng kayamanan na magagamit mo sa panahon ng pagipitan. At tandaan din po natin yung nakasaad sa Pangalawang Korinto 9, talatang 6 hanggang 13. Ito po ay bahagi rin ng paalala sa bawat isa sa atin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Sa mga kapatid ko, kung yung pagtulong na ginagampanan natin sa ating kapwa, kaunti lang, ano kung mangyayari sa atin? Yung aanihin natin, kaunti lang din. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Uulitin ko po yung bahatang ito. Iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Lamang po magkaminsan o malimit nangyayari sa ating buhay, nagbibigay lamang tayo kapag may hinihingi. Tama po ba? Bihirang masumpungan sa atin yung pusang loob tayong nagbibigay sa ating kapwa. Kundi yung pagbibigay natin, pagkahihingi lamang sila. Subalit ang paalala ng banal na kasulatan, iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Hindi lamang po pusang pagbibigay ang binabanggit dito. Kundi yung pagbibigay natin, bukal sa puso natin, nangiligayahan tayo na ginagawa natin yung bagay na yun. Ano po yung narinig natin malimit sa mga matatanda? Better to give than to receive. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat,
Siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. At sa talatang 10 po, ang Diyos na nagbibigay ng binhing, itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga na sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Ganun po yung kalimitang napapansin natin doon sa mga matulungin. Lalong nagiging maalwan yung kanilang buhay. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin naman sa kanila. Ang pagtulong ninyo ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad niyang pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat niyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dito, magpupuri sila sa Diyos. Patunay daw po pala na kung nasusumpungan sa atin yung pagiging matulungin, nangangahulugan po ito na sinusunod natin ng tapat yung iniutos sa atin ng Panginoon. On the other hand, sa kabaligtaran po, kung hindi naman tayo nasusumpungan, sa tulong, sa pagiging bukas palad, kundi ang nakikita sa atin laging tikong ang palad, patunay po ito na hindi natin pinahahalagahan o hindi natin napahahalagahan ang iniutos sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa Roma 12:13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. At maging sa Kawikaan 28, talatang 27, ang namimigay sa mahirap ay di nagkukulang, ngunit susumbain ang nagbubulag-bulagan. Ano po ba ibig sabihin ng nagbubulag-bulagan? Hindi mo parang nagtutulog-tulugan din yung nagbubulag-bulagan. Malimit ko po na nararanasan ito sa sa MRT, sa mga public transport, mga priority na dapat ay pinauupo. Subalit na nagtutulog-tulugan lagi, lalo yung galitan na teenager o batang dihamak. Hindi naman inaantok ng sumakay, pero pag-upo, parang antok-antok. Doon naman sa bilanggit na narinig natin na susumpain ang nagbubulag-bulagan, sa ating buhay nangyayari din po ito. Noong isang araw po nakasakay ako sa minibus from Malolos going to Trinoma. Mayroon po na dalawang kalalakihan, matipong po yung katawan nila. Malapit na sa Trinoma, pumapara po sila. Nag-slow down man po yung driver. Tapos, tumingin sa amin yung mga pasayeros. Tapos, alam niyo po yung sinabi ng driver, kilala ko na sila. Halos every Monday, pumapara sila sa akin, kaya may ayoko may sakay. Lalabas daw po yun ng mga certificate galing sa ospital, mga pictures, na sinasabi na uoperahan yung mga anak. Ang dami na pong mga nagbibigay. Pero kung narinig sabi niya, meron naman tayong ahensya ng pamahalaan na maaaring hinga ng tulong. Na gaano lang ba yung sinasahod ng mga commuters para tumungo sa hanap buhay patapos mabawasan yung panig, diba? Dito po sa narinig natin na patotoo, susumbain ang nagbubulag-bulagan. Hindi po kaya tayo ituturing na nagbubulag
magbulag-bulagan kung katulad yung ginawa ng driver. Dinidecline agad sila. Dinireject. Hindi ko na pala sa kayo niya. Anong talata sa banal na kasulatan maaari natin ituloy sa mga ganyung pangyayari? Hindi po ba maaari natin sabihin yung sinabi ni Tobit kanina, yung makatwirang pagtulong. Ano yung makatwirang pagtulong? Kapag nakita po natin yung humihingi ng tulong, mas malakas na bihamak sa atin, maganda yung masuotan, at yung mga hawak-hawak ng mga dokumento ay hindi naman legit para tayo maniwala, kapilang po yun sa masasabi natin ng makatwirang pagtulong. Sabi nga sa banal na kasulatan, magpakatalino tayo gaya ng serpiente at magpakatingtimang gaya ng talapa. Di ba? Bakit may kaugnay na patingtiman yung pagiging matalino? Kasi kung matalino tayo at nawawalan tayo ng kahinahunan, ang kalalabasan po nung pakikipag-conversation natin, mauuwi sa kaguluhan, maaaring mauwi sa kapahamakan, o maaari din mauwi sa kapikisuran. Meron po pong pagkatuon na binabanggit sa Matthew 25, talatang 45. Kaugnay po nitong mabigat na kahantungan nagbubulag-bulagan. Ang sabi po sa aklat ng Mateo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Sino po ang nagsabi nito? Si Jesus. Hindi po ba? Kaugnay ng pagbubulag-bulagan. Pero meron naman po mga nangangailangan na nakikita tayo na saan ang kailangan dito ba? Yun mga tao na dapat natin tulungan. At malinaw po na hindi natin kailangan mapagabang doon sa talata na narinig natin na pagbubulag-bulagan, sapagkat meron din pong mensahe sa banal na kasulatan sa aklat ng Ecclesiastico 12, talatang 1 hanggang 7. Ito po ay patungkol sa tuntunin sa paggawa ng mabuti. Meron pong tuntunin sa paggawa ng mabuti na masusubukan tayo sa banal na kasulatan. Sino-sino yung dapat tulungan at sino-sino yung hindi dapat tulungan. Kaya nga sa awit 41:1, sabi, mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap, si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may pag-abag. At tandaan po natin lagi, itong sulat na nakasaad sa Kawikaan 19, talatang 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. At doon nga po sa laging nakatikom ang palad, ang payo naman po sa Ecclesiastico 12:3, walang matatamong kabutihan ng gumagawa ng masama o ang hindi tumutulong sa mga dukha. Yung ganti ang binabanggit po nito. Yung nangyayari sa atin, kung hindi tayo nasusumpungan sa mga pagtulong. Subalit sa Kawikaan Kapitulo 14, sa huling bahagi naman po ng talatang 21, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Kaya nga sa Galacia 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan, matutupad nyo ang utos ni Kristo. Na dahil dito, kung paano ipinaalala sa atin, kung paano pinag-aralan natin, nakahalagahan ng mga pagpapaalalahan at pagtutulungan na tulad ng ginagawa natin ngayon. Ang huling talata po na nais kong banggitin, yung binabanggit sa Galacia 6:9, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ahaling tulad po ito nung kasabihan ng mga matatanda na kapag daw po may isinuksok, alam po yung masunod doon? Yung mga kabataan po kasi ngayon hindi na nila alam yung mga kasabihan. May madudukot. May madudukot daw po. Akala ko po ang karugtong doon, kapag may sinuksok, may mapuputas. Yan para maduduko. Kaya nga mga kapatid, ang paalala ko sa ating lahat, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating nga ng panahon, yung aanihin natin, higit na dakila. Kung iaalin tulad natin sa inaasahan natin, dito ba? Sabi nga doon sa binanggit kahapon sa parangan, doon ay wala ng pagluha, wala ng binhati, wala ng pagluha. Napakasarap dito ba? Hindi matutunawasan ng anumang salamat. Na naniniwala po ako na yun yung pangarap ng bawat isa sa atin. Mapabilang tayo. At bilang paalala na rin po, tandaan po natin, marami ang tumatawag, Panginoon, Panginoon. Ngunit, hindi lahat. Kaunti lang. Makikot lang po yung pintuan. Kapag makikot yung pintuan, kakaunti lang yung makapasok. Kung sabihin natin, kapag makikot yung pintuan, mahirap makapasok. Eh, lahat naman po ng bagay talagang kailangan natin paghirapan para tayo magtagumpay. Dito ba? Ang magtiis hanggang wakas, siyang maligtas. Tulungan naman tayo ng banal na Espiritu na kabilang tayo sa masumpungan na nagtitiis, nagtsatsaga upang pinagkagayon. Makasama natin, makasama tayo, makapiling tayo ng Panginoon sa kanyang saan. Sa kanyang aanyayahan para sa buhay ng mga anak. Ngayon po ay itutuloy natin sa pinakamimiti ng lahat. Yung gagampanan natin pagtanggap ng banal na punan. Kapatid na Malu, para po sa pagtanggap sa banal na punan. Bigyan daan po natin alay na pagpupuri ng ating mga kapatid. Oh Dios, tanggapin
Hindi mo na